Na sa iyo sa part 18, kapag silang mga vowel na ito at ang nun na ganito ay babangga sa letrang ba. At ganun din kapag silang mga vowel na ito at ang nun na ito ay babangga sa apat na letrang ito. Ngayon, ito naman ituturo ko sa iyo kapag sila rin na mga ito ay babangga sa 15 ka letrang ito. Itong ito na ito, ta, sa, jim, fa, at saka kaf. Tingnan natin kung wala ba akong mali. 1, 2, 3, 13, 14, 15. Kapag itong mga ito na ito ay babangga sila sa kahit saan sa itong mga ito na 15 ka letrang ito. Ito yung halimbawa ha, ipapakita ko. Dito sa halimbawa ito ay kaf, lam, ito ay shin, ito ay aliful lain, ito ay hamza, tapos itong yan ang kunin natin, ito yung vowel double na vowel sa baba, tapos ang sumunod ay qaf, ya, at saka ra. Ito ay may ganyan. Tapos ito ay kulli. Ito ay nakalimutan ko pala sabihin. Ang aliful line na yan ay kapag meron siyang vowel na ganyan man or ganyan or ganyan or di kaya ay sukun ay siya ay nagiging function din ng ya. Wala man ito sa Arabic letra pero kailangan yan ipapaliwanag ko sa iyo, nakalimutan ko. Kaya ito ay shay. Ito ay kulli shay'in mali. Kulli shay'in qadir. Kung mapapansin mo, itong ending niya na in, huwag mong sabihin na in. Didikit ang iyong dila. Kailangan, huwag mong idikit ang iyong dila sa taas na part ng iyong bunganga sa ending nito na nun. Maliban sa huwag mong idikit, ay ganun pa rin. May standby ka rin dito sa ending niya na nun. Kaya sabihin mo ito na, halimbawa ito ay ala kulli shay'in qadir. Shay'in qadir. Ganun. Hindi ko sinabi na in qadir. Kailangan in qadir. Ganun. Ha. Kapag yan ang mga vowel. Ito ay qaf ang binangga niya. Yan ang qaf. Next, ay isa pa. Dagdagan natin kasi mamaya pakinggan mo rin dito. Ito ay kaf, ta, ba, qaf, ya, mim, at saka ta. Ito ay qaf, mayroon Ito ay ku, tu, itong ba, yan yung vowel niya, double. Ganyan. Tapos, ito ay qayyima. Ito ay basahin mo ito na pagdating dito sa ending niya na nun, huwag sabihin na fiha kutubun qayyima. Kailangan kutubun qayyima. Ganun. Huwag mong idikit ang iyong dila sa taas na part ng iyong bunganga. Fiha kutubun qayyima. Ganun. At dito naman sa nun, halimbawa dito sa ganun din, min qablik. Meron din akong alam, yun ko lang na kaf at saka lam. Ito ay ba. Ito ay mim, ito ay nun. Yan siya. Tapos ang binangga niya ay qaf. Kaya ito ay min qablik. Yan. Yan. Pagdating dito, kailangan sabihin na min qablik. Huwag mo sabihin na min qablik. Yan. Pansinin mo dito ha. Dito sa alif, nun, fa, sin, kaf, at saka mim. Nun at saka fa. Yan. Nun na bumangga sa fa. Kaya ito ay sabihin mo ito na anfusakum. Huwag mo sabihin na anfusakum. Kailangan anfusakum. Ito, hanap tayo dito sa Quran. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ
الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. Ngayon, naipakita ko na sa iyo ito na mga ito, na babangga sila sa ito na mga ito, at babangga sila sa letrang ba, at babangga sila sa mim, waw, ya, at saka nun. Yan, sinabi ko na yan sa unang part, sa part 18, part 19, at saka part na ito. Kaya siguro naman ay pwede ka nang matutong bumasa ng Quran. Improvement lang ang kailangan mo. Ang kailangan mo lang ay magbasa ka lang ng Quran araw-araw. Basta araw-araw ka magbasa ng Quran. Kung hindi mo kayang isang page, ay kahit kalahating page lang. Basta basahin mo ng paulit-ulit ang kalahating page sa loob ng isang araw. Kahit 2 o 3 beses lang, basahin mo. Basta araw-araw magbasa ng Quran, yan ang tanging paraan para tayo ay masanay bumasa ng Quran. And take note, kapag sinunod mo itong sinabi ko na magbasa ka ng Quran araw-araw, sigurado na matuto ka talaga. And take note, kapag hindi mo talaga sinunod at hayaan mo pa rin mangingibabaw ang katamaran sa iyong sarili, ay wala talagang improvement na mahitabo. Naituro ko na